bawat sulok ng ating mga tahanan at ang mga bagay na araw-araw nating ginagamit. Mapagtatanto natin na araw-araw nating pinakikinabangan ang ilang biyaya ng mga puno. Pero paano kung ang mga ilang benepisyo na ito na dulot ng mga puno ay may kaugat pala na masamang kapalit? Ang deforestation o ang malawakang pagpuputol ng mga puno sa kagubatan ang isa sa mga kasalukuyang hamon na hinaharap hindi lamang ng ating bansa kundi ng buong mundo. Maraming rason kung bakit nangyayari ito sa napakaganda nating kalikasan. Isa na rito ang hanap buhay ng pamilyang De Los Santos. Pagbebenta ng mga kahoy mula sa kanilang mga pinutol na puno ang kanilang tanging pinagkakakitaan. Noon pa man, nakaugat na sa mga puno ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Maaga pa lang, naglalakad na sa kakahuyan ang mag-anak upang manguha ng mga kahoy. Dala-dala nila ang kanilang kagamitan para sa pagpuputol ng mga puno. Maya-maya pa ay tumigil na sa paglalakad ang mag-anak at isa-isa nang pumwesto sa mga puno na kanilang puputulin. Tay, magkano naman po yung kinikita niya sa pagbebenta ng mga kahoy? Pag maganda yung kalidad, umabot ng 1,000. Pero pag pangit naman yung kalidad ng puno, umabot na kami ng 500. So pinipili rin niyo yung punong puputulin niyo? Opo. Ilan taon niyo na po pa ito ginagawa? Matagal na po ba? Matagal na, mahigit 15 years na. So matagal na rin po pala, no? Ano, kamusta? Okay naman po. Ilang puno na ba yung naputol nyo? 16 na po. Dami na pala, no? Ilang puno ba yung napuputol nyo sa isang araw? 3 po po. Dami na. Para sa pamilyang De Los Santos, hanap buhay lamang ang kanilang ginagawa. Pero bagamat nakikinabang sila maging ang maraming tao sa mga kahoy na kanilang nakukuha mula sa mga pinutol na puno, kapalit naman ito ang pag-usbong ng mga masasamang epekto na hindi kailanman gugustuhin ng mundo. Ano nga ba ang mga naitutulot ng patuloy na pagpuputol ng mga puno? Una na rito ang pagkasira ng tirahan ng mga hayop. Ang mga puno ang isa sa mga pangkaraniwang tinitirhan ng maraming hayop sa kagubatan tulad ng ibon, unggoy at iba pa. Kaya, ang katumbas ng patuloy na pagkalagas ng mga puno
ay pagkasira ng tirahan ng maraming hayop. Maaari itong mauwi sa pagkalipol ng mga hayop dahil sa wala na silang mapagkukunan ng pagkain at tirahan. Ang ikalawa namang epekto, ang patuloy na paglala ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa kasalukuyan, ang mga malawakang pagbaha sa iba't ibang panig ng bansa ang isa sa pinakamainit na pinag-uusapan. Ito ay maaaring resulta ng pagkawala ng mga puno. Ang mga puno ay nagagawang mapigilan ang matitinding pagbaha dahil sa sinisipsip ng mga ugat nito ang mga tubig. Nagagawa ring mapigilan ng mga puno ang mga pagguho ng lupa dahil rin sa ugat nito na siya namang humahawak sa lupa. Kapag wala ang mga puno, mas madaling bumaksak o gumalaw ang lupa, lalo na kapag umuulan. Sunod namang epekto, ang paglala ng polusyon sa hangin. Ang mga puno ang ating nagsisilbing natural na air filter. Nagagawa kasi nitong linisin ang hangin sa ating paligid. Kapag kaunti na lamang ang mga puno, mas lalala ang polusyon o dumi sa hangin na maaaring magdulot ng sakit sa tao tulad ng hika. Ang ikaapat namang epekto, ang pagkaubos ng malinis na tubig. Tinutulungan ng mga puno ang water cycle sa pamamagitan ng transpiration. Kapag patuloy na naubos ang mga puno, bababa ang antas ng tubig sa lupa na nagbubunga ng pahirapang pagkakaroon ng malinis na tubig. Ang isa pang epekto ng pagpuputol ng mga puno ay ang paglala ng global warming. Sa kasalukuyan, ang mga pambihirang bagyo at matinding init ang ilan sa mga pangunahing sumasalanta sa mundo. Ito ay resulta ng paglala ng global warming. Magagawa sana itong mapigilan kung atin lamang pinangangalagaan ang mga puno. Ang mga puno kasi ay may kakayahan din sumipsip ng carbon dioxide o CO2, isang greenhouse gas na nagpapainit sa mundo. Kaya dahil sa patuloy na pagkalagas ng mga puno, nababawasan ang mga sumisipsip ng carbon dioxide na nagdudulot ng pagdami ng CO2 sa atmosphere na nagpapalala naman sa global warming. Ayon kay Tatay Berto, hindi naman lingid sa kanilang kaalaman ang mga masasamang epekto ng pagpuputol ng mga puno. Alam naman po namin na masama yung pagpuputol ng puno. Kasi dito po kami kumukuha ng ikabubuhay namin. Pero po minsan pag malakas ang bagyo yung mga putol na puno, ayun po yung kinukuha namin, tsaka ayun na lang po yung binibenta namin. Ano nga ba ang mga dapat nating isabuhay nang sa gayon ay maiwasan o mabawasan man lang ang mga masasamang dulot ng pagpuputol ng mga puno? Una, i-reuse at i-recycle ang mga kahoy. Tulad ng ibang mga basura, huwag basta-bastang itapon ang mga lumang kahoy o kasangkapan. Gamitin muli o i-recycle ang mga ito upang mabawasan ang demand sa bagong kahoy sa kagubatan. Ikalawa, gumamit ng alternatibo sa kahoy. Sa paggawa ng bahay at kasangkapan, humanap ng mga alternatibong materyales tulad ng bakal, plastic na recyclable at bamboo. Sa ganitong paraan, hindi na kailangan pang magputol ng puno sa kagubatan. Ikatlo, sustainable forestry. Kung kinakailangan talagang magputol ng puno, dapat itong gawin sa responsableng pamamaraan. Dapat may kapalit na tanim sa bawat punong puputulin at dapat limitado lang ang punong puputulin kada taon.
Ika-4, mahigpit na pagpapatupad ng batas. Dapat na paigtingin ng ating pamahalaan ang pagpapatupad ng mga batas laban sa illegal logging o pagpuputol ng mga puno na walang permiso. Ika-5, pagpapalaganap ng edukasyon at kamalayan. Tumulong tayo sa pagpapalaganap ng kaalaman sa ating kapwa, lalo na sa mga kabataan patungkol sa kalagahan ng mga puno sa ating buhay. Gamitin ang social media upang mapabilis ang paglaganap ng impormasyon. Ika-6, makilahok sa mga programa ng gobyerno o NGO. Sumali sa mga proyekto tulad ng tree planting at forest protection. Madalas itong isinasagawa sa mga paaralan at barangay. Ang buhay ng mga puno ay nakaugat sa ating mga tao. Dahil nakadepende sa atin kung patuloy pa ba silang lalago o malalagas. Samantala, ang buhay naman nating mga tao ay nakaugat din sa mga puno. Dahil kapag patuloy silang naubos, uusbong ang sari-saring matitinding kalbaryo sa buhay nating mga tao. Tunay na ang mga puno ay makapagbibigay ng benepisyo kapag pinutol natin ang mga ito. Pero ang benepisyong ito ay hindi libre, sapagkat ang kapalit nito ay pagkawala naman ng iba pang biyaya ng puno na kahit kailan ay hindi natin nanaisin na mawala sa buhay natin. Ako po si Christian Abella